are so wonderful, Panginoon. Lord, we worship your name. Panginoon, salamat sa araw na to, O God, that Lord, once again, we will experience your presence. We will experience your love, O God. And Lord, hayaan mo na Lord, patuloy at malayang kumilos ang kapangyarihan mo sa lugar na to, O God. Lord, we lift you up. We worship you and we love you. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Pwede na po tayong umupo. Whew. Praise God. Ang sarap po magpuri sa Lord. Amen po. Ang sarap pong magstay sa presence ni Lord. Amen. Amen. Praise God. Sige po, before po tayo mag-start, let us first declare our calling verse. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. And we also have our culture po. Let us declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Praise God. Palakpakan po muna natin ng Diyos na buhay. Amen. Sige po, lahat daw po ng kids, yan, sama po kayo kay Teacher Lenny para sa ating Sunday School. Doon po sa likod, yung kumakaway po na maganda sa likod. Wow. Yan. Pwede niyo po bang batiin ang katabi niyo, sabihin niyo, bless ako kasi nandito ka ngayon. Ganon din po sa likod, sabihin po natin, bless ako kasi nandito ka ngayon. Yan. Praise God. Tayo po ay bless na makita muli ang isa't isa, di mo? To celebrate the goodness of the Lord ngayong pong Sunday na to. Amen po. And last week po, the Lord taught us the power of heartbeat. Sino pa pong nakakaalala ng teaching last week about heartbeat? Yan. Sabi doon, yung heartbeat ni Lord, dapat ganun din yung heartbeat ng puso natin. Amen po. Dapat, kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos, yun din yung tinitibok ng puso mo. Para pareho ang pathway yung dalawa ni Lord. And I know po, this week, the Lord has been so good sa buhay natin. Amen po. May mga nawala pero may ibinalik ang Diyos. Amen. At may binuhay ang Diyos. Tama po ba? Amen and amen. And alam ko po na ngayong week na to, mas matindi pa yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. So we are still in our September theme po, which is Turning Point. And I believe po that the Lord is giving us so much wisdom kung paanong mas ma-upgrade pa ang ating service and characters through encountering turning points of our lives. Pwede po bang pumalakpak dito ang makakapagsabi na siya ay dinala na ni Lord sa turning point ng buhay niya? Amen and amen. At may dadalhin pa po ang Diyos sa buhay niyo. Amen. Hindi pa natatapos ang Lord. So may tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang sumakay na ng jeep? Amen. Parang hindi pa yung lahat, naka-car po kasi kami. Hindi pa kami naka-jeep. Di ba po, madalas po, ang lagi nating sinasakyan ay jeep. Amen. Magkano po ang binabayad natin sa jeep? 13. Kapag minimum fare, 13 pesos. Na kapag hindi ka estudyante, kapag regular ka lang, ang binabayad mo lang ay minimum fare. So, yung pag-uusapan po natin ngayon ay connected po doon. Since tayo ay nasa turning point ng ating service kay Lord, let us talk about, ang title po ng ating pag-uusapan is A Love Beyond Bare Minimum. Wow! What? A love beyond bare minimum. So ano po ba yung bare minimum o yung tinatawag nating minimum fare? So sabi po doon, what is bare minimum? Sabi po doon, bare minimum means as low as possible. Sabihin mo sa katabi mo, as low as possible. Yan, as low as possible. Ibig sabihin po, ito po yung pinakamababang pwede mong ibigay. Di ba po, sa jeep, pag sasakay ka, nakalagay minimum fare, 13 pesos.
Ibig sabihin, yun na yung pinakamababa mong pwedeng ibigay sa driver. So yun yung bare minimum. Ibig sabihin, it is offering the least possible amount of yourself that is needed in order to keep the other person interested. When it comes to love naman po, or relationship, ang bare minimum is yung sapat lang na kaya mong ibigay para manatili sa iyo ang isang tao. Yun. Sabihin mo sa katabi mo, sapat lang. Yan. Sapat lang. Amen. So, bare minimum. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay ng sobra. Sapat lang. Kung ano lang yung kaya mong ibigay, hindi lahat, ito lang yung ibibigay ko. That is bare minimum. Amen. Pero sabi po sa title natin, a love beyond bare minimum. So paano po natin i-connect yun sa turo natin ngayong araw na to? So ang ating pong verse ay makikita sa Luke 7:36-50. Medyo mahaba po, ikukwento ko na lang po sa inyo. So si Jesus po, that time, habang pagkatapos niya po mag-preach ng gospel, meron pong isang pariseyo na nag-invite sa kanya na pumunta sa bahay nila. So that time po, sabi po ni Simon, niyaya niya po si Jesus kumain sa bahay nila. And that time, nung nalaman po nung isang babae na makasalanan na si Jesus ay pupunta sa bahay ng pariseyo, inihanda niya po yung mamahalin niyang oil. Yan, the most fragrant at pinakamahal na oil na meron siya. So inihanda niya po yun. Tapos, nagtungo siya dun sa bahay ng pariseyo. Pagdating niya po doon, nung babaeng makasalanan, siya po ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Ang ginawa niya, pinunasan niya yung paanan ni Jesus binuhusan niya yung paanan ni Jesus gamit ang kanyang luha. Pinunasan niya ang paanan ni Jesus gamit ang kanyang buhok. At binuhusan niya ito ng napakabangong oil. Naintindihan po natin? At that time po, nung ginawa yun ng makasalanang babae, sinabi po ni Simon, kung totoong Diyos si Jesus, dapat alam niya na ang lumalapit sa kanya ay makasalanan. Sabi pong gano'n ni Simon. Pero alam niyo po ang naging tugon ni Jesus. Sabi po sa kanya ni Jesus, Simon, kung meron kang 2 tao na pinautang, yung isa ay 500, yung isa ay 50 lang, tapos, pinatawad mo sila pareho. Sa tingin nyo, sino ang mas magmamahal? Yung pinatawad mo dun sa mas malaking bagay o yung pinatawad mo sa mas malaki? Sa tingin nyo po, sino? Yung mas maliit o yung mas malaki? Yung mas malaki. Amen po. And that time po, after nung ginawa ng babae, pinatawad po ni Jesus yung makasalanang yon. Amen. So, that is a story about a woman who is a sinner, na hindi lamang ang binigay niya sa Diyos ay bare minimum. Ang binigay niya ay higit beyond what He can give. Sabi po dito, when you offer something to the Lord, especially a pure heart, asking for forgiveness, magre-respond daw po agad si Jesus. Kapag daw po kayo ay nag-offer sa Lord ng buong puso nyo, ang response ni Lord ay sobrang bilis. Tama po, sobrang bilis. At kita naman po dun sa story ng babae na yon, mamaya po babalikan natin yan. It was clearly stated na grabe mag-response si Lord. Pagkatapos ng ginawa ng babae, tumugon agad ang Diyos sa kanya. Pero po, sa buhay natin, minsan po, di ba, tinatanong natin, bakit parang minsan ang bagal ng response ni Lord? Di ba? Bakit parang wala namang nangyayari? Parang ginagawa ko naman ito. Nagsiserve naman ako kay Lord. Every Sunday, andito ako, nag-worship, nagpipray, umaasa na may mangyayaring pagbabago. Pero bakit parang may kulang pa rin? Amen? Bakit parang kakaunti pa rin yung tinatanggap ko galing sa Diyos? And sometimes po, the reason is not because the Lord is slow. Amen? Sometimes the reason is because we only give a little of what we have and not everything we have. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Amen. Amen? Diba? Sometimes, kaya bumabagal yung proseso ng pagpapala sa'yo ng Diyos kasi ang binibigay mo lang ay yung kakaunti na meron ka. Hindi yung lahat ng kaya mong ibigay sa Diyos. Amen po? So, ang binibigay lang natin ay hindi sapat. Ang binibigay lang natin ay sapat at hindi lahat. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo lahat. Amen? Ibigay mo lahat. We have to stop giving God a bare minimum love.
Amen po. Tama na po na ito na lang yung kaya ko, ito lang yung meron ako, ito lang yung tira ko, ito yung para sa Diyos. Why? Because God deserves more. Amen. Tayo po dito as a servant of God, every Sunday, tumatanggap tayo ng biyaya. Amen po. Tumatanggap tayo ng pagpapala. Grabe yung love, grabe yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. And this time, let's have a turning point in our service. To the point na ang ibibigay mo sa Diyos ay yung best mo na. Hindi na lang yung kaya mo, kundi lahat ng meron ka. Amen? So we have to give God more of what we have. Bakit po? Because God doesn't deserve a little of your time. Amen? He doesn't deserve just a little of your talent. Konti lang. He doesn't deserve a little of your service. He deserves more. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, deserve ni Lord ng more mo. Amen? Deserve ni Lord ng more mo. Parang deserve ni Lord ng more mo. So, hindi daw po pwede yung sapat na at okay na dahil nagawa mo na yung part mo, ay settled ka na doon. Hindi daw po pala dapat ganon. Dapat may more ka pang ibibigay sa Lord palagi. Sabi dito, if you can pray more, then pray more. If you can worship more, then worship more. Kung kanina ang worship mo hanggang dito lang, itaas mo. I-more mo kay Lord. Amen? Kung ang prayer mo ay, thank you Lord, i-more mo pa. Ibaba mo pa yung sarili mo dun sa presence ng Lord. If you can share more, then share more. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kung kaya mo pang padamihin ang katulad niyan sa lugarin na to, gawin mo. Amen? Amen po. Because God deserves more. Amen? Amen. He doesn't deserve bare minimum lang. Hindi deserve ni Lord yung 13 pesos lang na biyahe mo sa napakalayo. Tapos 13 lang yung ibibigay mo. Amen. God has not been a bare minimum God. Despite us giving Him a bare minimum love. Si Lord daw po, hindi tayo sinasapat na yan. Kahit ang binibigay lang natin sa Kanya ay sapat na. Amen. Hindi hinahayaan ng Lord na ang matatanggap mong blessing, bare minimum lang. Kahit ang binibigay mong service sa Kanya ay bare minimum lang din. Amen. Grabe no, pinapantayan, hinihigitan ng Diyos yung kaya mong ibigay. Kahit hindi yan sapat, ibibigay niya pa rin sa'yo. Kaya bakit hindi natin ibalik sa Diyos ng masigit? Amen po. So we need to awaken our urgency. Bakit po kailangan nating ibigay yung best natin kay Lord? Bakit kailangan kapag nagsiserve tayo, kapag nag-worship tayo, bakit kailangan sobrang the best? Dapat hindi minimum lang. Bakit? Kasi hindi naman po natin alam kung anong mangyayari bukas. Amen? Pwedeng yung araw na to, ito na yung last na kaya mong magbigay ng more sa Lord, bakit hindi mo gawin ngayon? Amen? You don't know what will happen tomorrow. You don't know if you can still serve God tomorrow. Amen? Pero sabi ng Diyos, hanggat ngayon na nandito ka at binibigyan ka niya ng pagkakataon, ibigay mo na lahat. Ibigay mo na lahat sa Lord. Amen po. We have to fear the Lord. We have to fear the thought that we haven't did our best yet and things might be too late for us. Ibigay mo na sa Lord lahat ng kaya mong ibigay. Sabihin mo sa katabi mo, partner, ibigay mo na. Ibigay mo na yung kaya mong ibigay. Amen? Ibigay mo na yung the best mo para sa Lord. Amen po? So we should have kingdom mindset. Hindi ka tagabutas ng upuan. Amen? Amen. Ikaw ay anak ng Diyos. At naniniwala po ako, bilang isang anak ng Diyos, marami kang kayang gawin for the glory of God. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Nakakahabol pa po ba tayo? Amen. So, paano po ba natin ma-avoid na ang ibibigay lang natin sa Diyos ay bare minimum? Paano natin gagawin na all-in tayo sa Lord? Sabi po doon, we have to be all-in for Jesus. Kailangan all-in. So how can we avoid giving God a bare minimum? Number 1, we have to give what you had. You have to give what you had. Basahin po natin, Luke 7:36-38. Sabi po doon, then one of the Pharisees asked him to eat with him. Yan, niyaya niya si Lord na kumain sa kanya. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Ano po ang dinala niya? Alabaster
flask of fragrant oil. Verse 38, and stood at his feet behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with fragrant oil. Wow. Kaya niyo po bang gawin yon? Ang ipupunas niyo sa paanan ng Diyos ay yung mismong luha niyo. Amen. Nai-imagine niyo po yung heart ng woman, she is a sinner. Ang meron lang siya ay isang fragrant alabaster oil. Pero hindi siya pumayag na kung anong meron lang siya, yun lang ang ibibigay niya sa Diyos. Amen? Ang ginawa niya, umiyak siya at yun ang pinanghugas niya ng paanan ng Diyos. Hindi lang yon, mismong buhok niya, pinampunas niya ng paa ng Diyos at hinalikan niya pa. Amen? You know, the faith of that woman, hindi po natin siya kilala. Sabi doon, we only know that she was a sinner. Amen? Di naman po siya pinangalanan eh. Yet she brought what she had, her fragrant oil and her tears. Amen po? Wala siyang kayang ibigay. Ang meron lang siya is yung luha na meron siya. Yung fragrant oil. Pero binigay niya kung ano pa yung kaya niyang ibigay sa Diyos. Beyond the bare minimum na kayang i-expect ng Diyos sa isang servant, sa isang sinner. Amen? Imagine the heart of that woman. Hindi siya natapos sa pagdadala lang. Amen po. But instead, she gave more than what she could give. Tanungin niyo nga po yung katabi mo. Sabihin mo, ano pa ang kaya mong ibigay sa Diyos? Ano pa ang kaya mong ibigay? Amen? Meron pa po ba tayong kayang ibigay sa Diyos? Meron pa po ba tayong kayang i-offer? Wala na po. Amen? Meron pa. Amen po. So hanggat meron ka, magbigay ka. Hanggat may iaalay ka pa, mag-alay ka. Amen? God doesn't want something grand. Hindi naman po gusto ni Lord na magpa-party ka, na talagang grand yung gawin mo sa Kanya. Hindi niya gusto yung magarbo. Hindi gusto ng Diyos yung maganda. Hindi niya gusto yung malaki at kamangha-mangha. Because God only wants you and everything you can offer. Amen? Ikaw na yung pinakamaganda para sa Diyos. Ikaw na yung pinakamagarbo. Ikaw na yung pinaka-the best. At sa lahat ng kaya mong gawin, ang pinaka-gusto ng Diyos ay ikaw. Amen. Tingnan mo yung ulit kang katabi mo. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? Di ba? Amen po. Gusto yan ng Diyos. Gusto ka ng Diyos. Amen? So kung anong meron ka, kung ano yung kaya mo, yun yung gusto ng Diyos sa'yo. Amen? You don't have to do something grand. Ibigay mo kung ano yung kaya mong i-offer. Give what is within you. Pour your heart and soul at His feet. Ibigay mo sa Diyos. Amen po. Kung this time, ang tanging meron ka lang ay boses mo, ibigay mo sa Lord. Kung ang tanging meron ka lang is ang tenga mo, ibigay mo sa Lord. Amen? Kung ang tanging meron ka lang ay puso mo, ibigay mo sa Diyos. Amen? Hindi ka paghahanapan ng Lord. Kung anong meron ka, yun ang i-offer mo sa Kanya. Amen po. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Amen. Praise God. Yan. So He doesn't want anything. Amen? You just want what you can offer. Sabi po doon, what does your faith looks like? Sa tingin niyo po, ano po ang mukha ng pananampalataya na meron ka? Is it a faith that exceeds beyond? Or is it a faith na, okay na yan, alam kong may gagawin ng Diyos. Alam kong kikilos ang Lord. Amen? Does your faith seeks more? Or okay ka na sa ganang pananampalataya? Amen? Kasi pinagpapala ka naman na. Kasi buhay ka naman, malakas ka naman. Amen? Sabi po doon, our faith should be like this. Kung ang usapan ay para sa Diyos, huwag kang magtitira ng para sa sarili mo. Bakit? Dahil ang Diyos ang pupuno sa'yo. Amen? Amen po? All in. Ibig sabihin, ibigay mo sa Lord. Bakit po ba natin hindi mabigay sa Lord? Kasi minsan natatakot tayo. Amen? Natatakot tayong baka maubusan tayo kaya hindi natin maibigay lahat sa Lord. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot kasi lahat ng ibibigay mo, papalitan ko. Amen? Lahat ng ibibigay mo, papalitan ko at higit pa yung ipapalit ko sa bagay na yon. Amen? Gusto niyo po ba yon? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Amen? Praise God. So kailangan yung faith natin higit. Amen?
wag lang bare minimum. Alam niyo po kanina, just a short testimony. Lagi ko naman po itong ginagawa. So kanina po ako'y galing pang San Juan. Yan. Ako po'y galing pang San Juan. Kaninang umaga lang po ako bumiyahe. So ako po'y hinahabol ko talaga na maka-attend ng service kasi ako'y magsi-second service. Yan. Umalis po ang bus ng 9 a.m. Saktong 9 a.m. Sabi po sa Google Maps, ang biyahe ko daw po ay mga aabot ng 45 minutes. Yan. So, panatag ako na naaabot ako ng 10. Yan. Tapos, 9:30, nasa Rosario pa lang ako. Tapos sabi ni Google Maps, 45 minutes pa daw bago ako makarating sa Lipa. Then, I was asked by the Lord, sabi ni Lord, ano yung faith mo? Sabi niya sa akin, ano yung faith mo? Sa tingin mo, anong oras kita dadalhin sa Lipa? Sabi ko, Lord, ang faith ko, saktong 10, nasa church na ako. Sabi ko ganun. Yun yung faith ko, Lord, saktong 10, nasa church na ako kahit 45 minutes pa bago ako makarating, sabi ni Google Maps. Tanungin niyo po ako kung anong oras ako nakarating dito. 9:57. Wow! Palakpakan po natin ng Lord. Amen? Ibig sabihin, kapag nananampalataya ka sa Diyos ng higit sa inaakala mo, hindi isasakto ng Lord Hihigitan niya pa yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? If only your faith will exceed your expectation. Amen po? Kaya kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, huwag mong tipirin. Ibigay mo lahat. Kasi ipapakita sa'yo ng Diyos ano yung bagay na kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen po? Palakpakan po natin ang Lord. Amen? So you have to give what you have. Pangalawa po, do not be afraid of people's rejection. Huwag ka daw matatakot na ma-reject ka ng iba. Luke 7:37-39. Basahin po natin. Sabi po doon, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she know that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Verse 39. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of this is who is touching him, for she is a sinner. Alam niyo po yon, yung Pariseo na nag-invite kay Jesus dun sa bahay niya. Hindi naman siya totoong naniniwala sa Diyos Amen? Kasi tinanong niya, bakit hinahayaan ng Diyos na lumapit sa kanya ang makasalanan? Bakit hinahayaan ng Diyos na pumasok, na magpatira pa ang isang makasalanan sa isang Diyos na katulad niya? Amen? Sa madaling salita po, yung Pariseo, sila po ay mga taong relihilyoso. Amen? Sila yung mga banal ng mga panahon yun na talagang naniniwala sila sa law ni Jesus. So mukhang banal sa panlabas pero minsan kulang sa tunay na pagmamahal at awa. Yan. So Pharisees are religious leaders known for their strict adherence to the law. So very strict sila. Alam nila kung ano yung pinaniniwalaan nila. So this woman, yung pong pumunta dun sa bahay ng Pariseo, is a sinner and she will not be given any room in a Pharisee's house. Sabi po doon, imposible daw po na yung babaeng yun makapasok sa bahay ng Pariseo. Kasi siya ay makasalanan. Amen? Yet, she is braving the people's rejection so she can come and repent before the Lord. Amen? Ibig sabihin, yung ginawa ng babae, bago po pala yun, grabe yung risk na tinake niya. Kasi hindi siya pwede sa bahay na yun anytime, bago siya makarating sa paanan ng Diyos, pwedeng nahuli na siya. Pwedeng napigilan na siya. Pero, ano man yung sabihin ng tao, hindi siya nakinig. Kasi ang goal niya si Jesus. Amen? Ano man yung ma-encounter niyang rejection, ano man yung marinig niya sa tao na, ay, makasalanan yan. Hindi niya yun pinakinggan. Bakit? Kasi ang goal niya ay si Jesus. Amen? So when we want to be forgiven by God, di ba po minsan, we encounter lahat na ng pwede nating marinig, naririnig natin. Amen? Pero you know po, if we have the heart of that woman, kung ang goal mo ay si Jesus, ano man yung ma-encounter mo, ano man yung marinig mo, ano man yung maranasan mo, you are set na ang goal mo ay si Jesus. Amen? Magpapapigil ka po ba kapag ang goal mo ay si Jesus? Hindi po, di ba? Amen? Kaano man yung maranasan mo, hindi ka magpapapigil kasi ang goal mo ay si Lord. Amen? So it is always there.
serving God will always make us uncomfortable. Amen po. Yung pagsiserve sa Lord, it will always make us uncomfortable. But then despite all those uncomfortability, nasa peace po yung puso natin. Nasa peace, at peace yung puso natin. Alam niyo po, sabi po doon, di ba ang buhay Kristiyano ay masayang tunay? Amen? Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero hindi laging madali, pero masaya. Amen? Hindi pa laging meron, pero masaya. Hindi pa laging masaya, pero masaya. Amen? Kasi ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Bakit po? Kasi despite everything na pwede nating ma-encounter, payapa ang puso natin na kasama natin ng Diyos. Amen? Kaya kahit mahirap, masarap mag-serve sa Lord. Amen po? Amen. So tulad ng babae, lahat po tayo makasalanan. We are a sinner. Amen. We all fall short of God's glory. Tingnan niyo po yung katabi mo. Yan, nagkakasala yan. Even I sin against the Lord. Pero you know po, the world will remind you of your sin. Tama? The Lord will always remind you of what you did in the past. Lahat ng kakulangan mo. Pero when you always go beyond dun sa love mo kay Lord, the Lord will always remind you kung paano kanyang patatawarin. Kung paano kanyang palaging tatanggapin. Amen? Kaya nga sabi po doon, the more we sin, the more we need God. Amen po? The more na nagkakasala tayo, the more na nagkukulang tayo, the more na kailangan natin ng Diyos. Amen? Isaiah 59:2, sabi po doon, but your iniquities have separate you from God. So ibig sabihin yung kasalanan mo, sineparate ka niya kay Lord. And your sin have hidden His face from you, so that we will not hear. So lahat, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin maramdaman ng Diyos dahil nagkakasala tayo. Dahil nagkakamali tayo. Pero you know po, God's arms is always open to forgive us. Yun ay kung lalapit lamang tayo sa Diyos. Amen? Yun ay kung hindi tayo matatakot lumapit sa Diyos. Amen? You will always be more, you will always love God kapag naiintindihan mo na ang Diyos na meron ka ay kaya kang patawarin ano man yung kasalanan na nagawa mo. Amen? So the more He forgives you, the more you will love God. Amen? Mahal po ba natin ang Diyos? Amen? Amen? Bakit the more na pinapatawad tayo ni Lord, the more na minamahal natin siya? Kasi po, kapag paulit-ulit na po yung ginagawa natin, tayo din na nagsasawa. Tama? Ikaw na lang din yung napapagod. And the more that you will know na mahal ka ng Diyos, kasi tinatapatan ng Diyos yung pagkakasala mo, ng pag-ibig niya. Amen? The more na mamahalin mo ang Diyos, kasi kahit hindi ka naman kapili-pili, pinili ka niya. Amen? The more na mamahalin mo ang Diyos, kasi kahit nagkukulang ka, pinagpapala ka pa din niya. Amen po? So let us not give the Lord just a bare minimum. Kasi ang binibigay niya sa'yo ay higit. Higit pa sa inaasahan mo. Amen? So wag ka pong matatakot dahil pinili mo ang Diyos. Dahil kahit kailan, hindi nagsisi ang Diyos na mamatay para sa'yo at piliin ka araw-araw. Amen? Praise God. Pwede po bang palakpakan ulit natin ang Lord? Come on. The best clap of praise. Praise God po. So una po, how can we avoid giving God the bare minimum love? Una, we have to give what we have. Pangalawa, you have to not be afraid of people's rejection. Pangtatlo po, we have to take risk and have faith in God. Sabihin mo sa katabi mo, mag-take risk ka naman. Mag-take risk ka naman. Amen. Go out of your comfort zone. Amen. Encounter your turning point. Mag-take risk ka naman. Amen. Basahin po natin, Luke 7:44-50. Sabi po doon, nung sinabi po ni Simon na bakit pinapayagan ng Diyos na lumapit sa kanya yung makasalanang babae na to? Ito po yung tugon ng Diyos. Then he turned to the woman and said to Simon, sabi niya, do you see this woman? I entered your house. Simon, nakita mo ba tong babaeng to? Pumasok ako sa bahay mo. You gave me no water for my feet. Pero hindi mo ako binigyan ng tubig. But she washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. Next verse, sabi po doon, you gave me no kiss. Hindi mo man lang ako hinalikan. Pero yung babae,
has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with my oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Next slide. Verse 46, therefore I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. Next slide po. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Amen. Alam niyo po yun, sometimes in our life, we invite Jesus. Na Lord, pumasok ka sa buhay ko. Just like Simon, pumasok ka sa bahay ko, manirahan ka sa akin. Pero wala naman tayong binibigay na tubig sa Diyos. Hindi naman natin ini-encounter si Lord. Pinapapasok lang natin siya. Pero you know what the woman did? Yung dapat na gagawin ng isang taong nag-invite sa Lord, isang makasalanan ang gumawa. Amen? She washed the feet of Jesus with her tears. Even wiped the feet of the Lord through her hair and anoint the Lord with the oil. Hindi pa doon. He even kissed the feet of the Lord. Amen? We all need to remember na ang Diyos po na pinagsisilbihan natin ay ang Diyos na namatay para sa atin. Amen? We cannot compare Him to anyone or question His plans in our life. Sometimes po, hindi natin naiintindihan kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin naiintindihan kung paano nag-move ang Lord sa life natin. Pero there is something that we are certain. Lahat ng plano ng Diyos para sa'yo, it is for your own good. It is for the better. It is the best for you. Amen po? That is why we have to take risk and trust God. Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Mag-take risk ka. Ibigay mo lahat ng meron ka. Have faith in God that even things are uncertain, you are certain that His plans are greater than your plans. Amen po? Amen? Amen. So the woman take the risk. Tama po? With her faith, despite kung ano yung sasabihin ng mga tao. Despite the reality that she is a sinner and despite the differences at yung little chance na ma-encounter niya si Lord, nag-take risk siya. At yung moment na ginawa niya yon, binigay niya lahat ng meron siya. Binigay niya lahat ng kaya niyang i-offer sa Lord. Alam niyo po, yung pagpunta ng babae na yon, there is no assurance na patatawarin siya ng Diyos. Kasi kakahabagan ng Diyos ang gusto niyang kahabagan. There is no assurance na makakapasok siya dun sa bahay ng Pariseo para gawin yung bagay na yon para sa Diyos. But she take the risk. Why? Kasi gusto niyang ma-encounter si Jesus. Amen? So as you, how do you take the risk to encounter the Lord? Ano yung bagay na ginagawa mo? Ano yung pananampalataya na meron ka just to encounter the Lord? What are you doing? Amen? Sabi po doon, she loved much. Grabe yung pagmamahal. Her sins are many, but she loved much. Alam niyo po, yung ganitong uri ng puso, magagawa lang to ng isang taong mahal na mahal ang Diyos. Amen? It is not about a sinner who wants to be forgiven. It is about a sinner who loves God. Amen? About to sa isang tao na mahal ang Diyos, na ibibigay niya lahat ng meron siya kasi mahal niya ang Diyos. Amen? Amen po. So check your heart. Mahal po ba natin ang Lord? Amen? Mahal po ba natin ang Lord? Amen? Kaya kung mahal natin ang Lord, ano yung kaya nating ibigay sa Kanya ngayong oras na to? Amen? Ano yung kaya nating i-offer sa Kanya at this very moment? Amen po? Sabi doon, you need to love God as much as you can. If you want more, you need to give God more. Kung gusto mo ng more na pagpapala, then give more for the Lord. If you want more blessings in your life, give more. Love more. More than you could ever give. Amen. More than ng binigay mo last week. More than ng papuri mo last week. More than ng prayer mo last week. You have to give God more. Bakit? Kasi yung pagpapala ng Diyos sa'yo ay higit. At willing siyang ibagsak yon sa buhay mo if only you will give God more of what you have. Amen po. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. So yung story na po to ng babae, it is a story of a turning point. Ito po yung turning point ng buhay ng babae. Alam niyo po, after nung nangyari na yon,
yung buhay niya hindi na katulad ng dati. Amen. Ang sarap pakinggan na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Amen po. Ang sarap tanggapin na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Amen. Sabi po doon, this is a story of a turning point. The woman in Luke 7 experienced a turning point in her life. Before, she was only known as a sinner. Tama, wala siyang pangalan. Hindi nga po siya pinangalanan sa Bible eh. Pero ang tawag sa kanya, she was a sinner. Amen? But when she gave her all, her tears, her oil, her heart, that moment became a turning point sa buhay niya. Amen? From a life of shame to a life of forgiveness and peace. Amen? Alam niyo po, that woman is a reflection of our life. We were once a sinner. Pero the moment that we encounter the Lord, nagkaroon tayo ng turning point. At ngayon, namumuhay na lang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po. It is so good to know that we are living in grace. That we are living in the hands of the Lord, safely secured. Dahil mahal natin ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Amen. Turning points are those moments when we choose to pray more than what's required. We choose to worship even when it's uncomfortable. And we choose to serve even when no one notices. Yun po yung turning point ng service natin sa Lord. Minsan tinatanong natin, bakit kailangan pang pagpantayin tong mga upuan na ito? Uupuan lang din naman, magugulo lang naman. Amen? Pero yun yung turning point ng buhay mo as a servant of God. Bakit? Kasi na-check yung patience mo. Diba? Na ultimong maliit na hindi pantay, aayusin mo kasi gusto mo yung the best para sa Lord. Amen? Bakit kailangan pang linisin yung church, madudumihan ng daman? Yun yung turning point ng service mo sa Lord. Ayaw mo nang hindi yung the best. Amen? Kaya lahat ng ginagawa mo, the best para sa Lord. Amen? Bakit kailangan pag nag-worship, dapat tama sa tono, pwede namang tanggap naman ni Lord kahit pangit ang boses ko. Pero yun yung turning point ng buhay natin. Ayaw natin nang ibibigay natin sa Diyos ay hindi maganda. Amen? In every turning point of our life, our character changes. Tama po? Nababago tayo. Nagiging patient tayo. Mas nagmamahal tayo. At mas tinatanggap natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? And turning point, mai-encounter lang po natin ito. Hindi dahil sinabi ng pastor nyo. O dahil sinabi ng nagtuturo sa harapan nyo. But you will only encounter turning point in your life if you will be all in for Jesus. Amen po. Try it. When you worship, ang ibigay mong worship kay Lord ay the best. Kahit pakiramdam mo, hindi tatanggapin ng Diyos, give your best to the Lord. Amen? Give your best. Huwag mong hahayaan that every Sunday your life will be unchanged. Kailangan we are leaning to a transformed life, to a life that is forgiven. Amen po? So like the woman, ito po yung turning point ng buhay niya, that when you stop giving God a bare minimum love and start giving your all to Him, dadaloy po ang forgiveness. Dadalo yung transformation. Dadalo yung pag-ibig sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo po yung katabi mo. Higit mong mamahalin yung katabi mo kapag naging all-in ka sa Lord. Amen? Higit mong mamahalin yung mga taong nasa labas ng church na to kapag all-in ka sa Lord. Amen? Bakit? Kasi makikita mo kung paano kang pinapatawad ng Diyos. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen po? So this time, let us give God the best. Worship. Let us give God the best service. Kung dati, ganito ka lang mag-serve, ibigay mo yung best mo ngayon. Ganito ka lang mag-pray, ganito ka lang mag-worship, then challenge your faith. Give the best to the Lord. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Come on, let us stand. Praise God. Alam niyo po, the love of the Lord is so vast. Sobrang grabe ng pag-ibig ng Diyos. And sabi po dito, yung turning point po ng buhay natin, ano man yung turning point na hinahanap mo? Turning point sa business,
sa service mo, sa family mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, we are all seeking for turning points. Tama po? And we are always giving what we can para ma-encounter natin yung turning point ng buhay natin. Pero kung makikita po natin sa buhay ng babae, that woman who was forgiven, yung turning point po ng buhay niya, it was found at the feet of Jesus. Amen. Turning point can be found at the feet of Jesus. Yung moment na nag-surrender ka, yung moment na lumuhod ka sa Diyos, yung moment na binigay mo yung the best mo sa Lord, that is your turning point. Kasi dun mo sasabihin na, Lord, ito na yung the best ko. Ito na yung kaya kong ibigay at kikilusan yun ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians 58, dito na po ako magtatapos. Sabi po doon, therefore, my dear brothers and sister, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Bigay mo yung buo mo sa sarili. Bigay mo yung buong sarili mo sa Lord. Kasi yung work mo, it is not in vain. Amen. Yung pagsusuot mo ng maganda para pumunta sa church kasi gusto mo pag humarap ka sa Lord, maganda ka, it is not in vain. Yung pagsaserve mo kay Lord para maging maayos yung service mo, it is not in vain. Yung araw-araw na pagpapanalangin mo sa Lord na, Lord, sa'yo ang pamilya ko, sa'yo ang trabaho ko, sa'yo lahat ng meron ako, it is not in vain. Amen? Can we close our eyes? Alam niyo po, kita ng Diyos lahat ng bagay na ibinibigay mo sa Kanya. Kita ng Diyos lahat ng paglilingkod na ino-offer mo sa Kanya. Hindi man laging nakikita ng tao. Hindi man laging napapansin ng mga nasa paligid mo. Pero this time, God is telling you na, anak, kita ko lahat ng maliliit at malalaking bagay na ginagawa mo. Kita ko yung panalangin mo, yung pagluhod mo, yung papuri mo. Kita yun ng Diyos. And sabi niya, kapag binigay mo yung best mo, everything that you give will not be in vain. Pagpapalain ka ng Diyos. Ibabalik sa'yo ng Diyos ng higit lahat ng bagay na ibinigay mo sa Kanya. Without second thought, ibibigay yun ng Diyos. Amen po. Come on. Let us offer what we can have to the Lord. I-offer mo na lahat. Come on. As for forgiveness, kung ikaw man ay nagkasala, this is the moment that you will stay at the feet of Jesus. Come on. Humingi ka ng tawad sa lahat ng pagkukulang mo, sa lahat ng kasalanan mo. Kung hanggang ngayon, yung sapat pa lang ang binibigay mo sa Lord, come on. Ask for forgiveness. Come on. Tell God of the things that you need. Tell God that you want to be in His presence, that you want to experience His love. Come on. The Lord remember your service. The Lord remember everything that you are doing. Come on. Let us worship God. Come on, worship the Lord. And who can stand? And who can stand between the Lord and me? And I'll live to. Come on, worship the Lord. Let the song be a prayer. My life and offering. Take me higher, draw me deeper.
And who can stand between the Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Come on, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between the Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah, Jesus. Church, the Lord remembers your service. Come on. Again, the Lord remembers your service. Natatandaan ng Diyos lahat ng bagay na ibinibigay mo sa Kanya. Yung maliit o yung malaki, yung sacrifices mo just to share the word, your sacrifices just to share the blessings of the Lord. God is telling you right now na anak, nakikita ko lahat. And He remembers your service. And this time, let us have a heart na binibigay natin sa Lord lahat because He deserves it. He deserves the best. He deserves your service, your voice, your talent. It is the turning point na tama na yung sapat lang para sa Lord. But give the best to God. Offer Him the works of your hands. Offer Him the blessing that you are receiving. Offer Him everything that you can do. Because we love God and He loves you. Come on. Minsan pa, let us sing this song to the Lord. Let this song be a prayer. Hallelujah, Jesus. And I live to worship you. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. And who can stand between the Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Come on, let us lift our hands to the Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. And who can stand between the Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, we pray for a heart that can give everything para sa'yo, Panginoon. Lord, I pray na sa lahat ng tao, Panginoon, na nandito, even yung nakikinig online, oh God, that Lord, our heart will change into perspective, Panginoon, na ibibigay namin what is best for you, oh God. Lord, hindi kami matatakot to take the risk, to have faith, Panginoon, because we know that you are a loving God, that you are a forgiving God, Panginoon. Na Lord, hindi kami matatakot ibigay yung best namin kasi alam namin that this is for your glory, O God. It is for you alone, O God. And Lord, let you bless everyone, O God. Na Lord, sa bawat pagsakay namin, sa bawat paglakad namin, O God, Lord, we will be remembered that the love that we have to give to you is beyond bare minimum, O God. Hindi sapat, pero lahat, Panginoon, lahat ng kaya naming ibigay, O God. Lord, we love you. We honor you, O God, sa bawat maliliit at malalaking bagay na ginagawa mo sa buhay namin. We love you, Lord, because we can serve you. We love you, Lord, because every morning you are giving us a chance to worship you, to honor you, Panginoon. And Lord, let us have a heart, the Lord, ibang puso na may pagmamahal para sa iba. A heart that shares your word. A heart that worships you, O God. And a heart, Panginoon, na Lord, patuloy at patuloy na magmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, we love you. We glorify you, O God, and we entrust to you everything, all that we have. Sa lahat ng kapurihan, Panginoon, in Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng amen. And amen, and amen. Praise God. Praise God. So, pwede po tayong